So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, bastos po talaga itong mag-amang Marcoleta. Kasi kanina nga po, no, hindi ko alam kung ano ba, nagtatanga-tangahan ba to o talagang bastos na po talaga, no? Ang sabi po kanina kasi, magbobotohan lang. Wala nang explanation. Pero itong anak nga po ni Marcoleta, na bintangero din, di ba? Hindi po marunong sumunod ng instruction. So ito nabalita to kanina, no? Tinan nyo to, sabi dito. Pinatigil sa pagsasalita si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta at habang suot-suot ng kanyang wig itong Miyerkules, September 17 nang ipaliwanag sa kanyang boto para sa bagong House Speaker kahit hindi na dapat ilinsunod sa proseso na pagkasunduan. Di ba? Ako talaga, no? Medyo ano talaga. Okay. So, tinan nyo ito, okay. Ito yung video. Mga 2 minutes video lang to. Panoorin nyo to. So, Officer, there being... Ano ka mga kababayan? Ano ba yung Sagip Party List? Bakit ba nananalo pa rin yan? Hindi nga, ako nagtataka ako. Ano ba to? Ano bang ano yan? Ano bang grupo yan? Lagi nananalo, no? Sagip Party List. No other nomination for the position of Speaker of the House of Representatives. I move to close the table for nominations. There is a motion to close the table for nomination for the position of Speaker of the House of Representatives. There being no objection, the motion is carried. Majority Floor Leader. Madam Presiding Officer, I move to proceed to the election of the Speaker of the House of Representatives. There is a motion to proceed to the election of the Speaker of the House of Representatives. There being no objection, the motion is approved. The election of the Speaker of the House of Representatives. Sagip sa lunod daw. Yun pala yun, sagip sa lunod. Ito pala yung grupo ng mga taong muntik na malunod. Mananalo talaga itong mga... Kaya pala. Is now in order. The Secretary General will now call the roll of members. May we request members, upon being called, to state the name of the candidate they are voting for as Speaker of the House of Representatives without explanation. Ayan sabi malinaw English yun hindi yun Bisaya. Tulad ng ginagawa ni Polong. Without explanation. Sagip Party List dala ng INC. Kaya siguro nanalo. Kaya pala. Kung totoo yan Roll of members, 20th Congress, first regular session, 25 to 28 as of August 11, 2025. Marcoleta, Madam Speaker, my vote Ganda ng wig. could have gone to either Kong Toby Chanco, Kong Duke Frasco, or Kong Miao Kiko Barsaga. But since they are not on the list, because I think they're not ready to run yet, maybe at least not for now, I think the House needs a major institutional change, institutional reforms, not just cosmetic changes. We are not honoring anyone Point of right order, now. Madam We Speaker. will proceed with the election. Point of order, Madam Speaker. Section, please. Yung mukha niya mukhang tanga alam mo? Ang linaw-linaw sinabi kanina na walang explanation dapat. Puta, mag-abstain ka lang pala. Ang dami mong sinabi. Mag-abstain ka lang pala. Paras ka ng ama mo. Diba? Anyone Point of right order, now. Madam We Speaker. will proceed with the election. Point of order, Madam Speaker. Section, please proceed. Wala nga na yan. Mag-abstain lang pala. Vocalist. Baka nga vocalist. Grabe naman kayo. Vocalist. Vocalist pala si Paulo Marcoleta, vocalist. Vocalist. So ngayon, so ito ngayon nangyari kanina, Isabela Faustino Boji D gets majority vote as next speaker. So wala na, tapos na po yung boxing. Siya na po ngayon ang bagong speaker natin, di ba? So sabi ko nga mga kababayan,
No, tayo po, ginagalang po natin yung speakership nga po ni Bogie D. No? Pero yung support, paparamdaman ko muna. Diba? Kasi iba pa rin talaga eh, no? Iba pa rin yung ano eh. Yung nagawa ni Martin po kasi. Medyo mahirap pantayan yung ginawa nga po ni Martin ngayong 19th Congress. Diba? So, well, sinasabi ko naman sa inyo, no, hindi naman po natin ina-absuelto si Martin na posible naman talagang sangkot dyan nga po sa nakawan sa flood control. No, kung mapapatunayan po ito, kailangan niya sagutin. Pero kung pag-usapan po natin yung achievement nga po ng Kongreso, nung si Martin nga po yung humawak nito, madami po talaga naging achievement po si Martin Romualdez niya po sa Congress. No, na talagang hindi lang masyado napansin ng mga Pilipino kasi po kumapit nga po yung tambalustos nga po na narrative ng mga Duterte. Kumapit talaga eh. Di ba? Pero kung parami ng trabaho, marami nagawa si Martin. Mamaya papakita ko mamaya sa inyo, no? Okay. So ngayon, mga ka-streetwise, no? Ito. Parang ito rin. Parang ganito rin yung nangyari po kay Marcoleta. Pahiya din siya dito eh. Magkamanga po silang pahiya. Tingnan nyo ha. Ito naman yung ano. Yung ginawa po ni Marcoleta, no? Sa Senate. Parehas sila isang araw lang pagitan, no? Para sila nagbukang tanga magkama. O, tingnan nyo to. Armed by the explanation of the minority leader that we're not questioning the prerogative of the presiding officer, but we can question the Senate President on issues that are quite legitimate, such as the matters I would like to raise today. Unsettling because, Mr. President, on September 9, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon chairman being a lawyer, your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? So useless. Mr. President, I'd like to put on record, there was no inclination from this representation na So ngayon, ang point nga po ni Marcoleta, nung sinabi nga po ni Tito Soto na abogado ka nga, hindi ka naman marunong mag-imbestiga, bali wala din. So ngayon, ang ginawa ni Marcoleta, adik ata to, no? Ako yun! ako yun! Oh, yung pinapatama ni Tito Soto ng abogado, ako yun! Bangag ata to. Ito ata yung bangag eh, no? meron man lang kaming sinabi na ang chairman ay dapat, chairman ng Blue Ribbon Committee ay dapat abogado. Wala po kaming kahit na shadow ng inclination, any reference to that matter, wala po kaming sinasabi. Ngayon po, yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo, sapagkat narinig din po kayo sa inyong Di ba? Siya ni mismo may sabi eh. Di ba? Tama nga trigger woman. No? Siya na rin may sabi, di ba? Na yung interview nga po ni Tito Soto kay Christian Esguerra, abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga. May Marcoleta bang sinabi doon? Di ba? mga interviews, sinabi niyo po, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direction na tinahak po ng aking investigasyon nung ako pa po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko po alam. Totoo naman yun. Actually, no, dapat po kasi, no, ang ginawa kasi ni Marcoleta, naging fair siya doon. Kasi po, ang dami po kasi pagkakataon po dyan sa Blue Ribbon Committee na obvious po talaga na pinagtakpan po talaga ni Marcoleta yung mga Duterte. Dapat kung mag-iimbestiga, dapat lahat. Diba? Dapat hindi mo rin pagtatakpan yung kapwa mo senador. So ngayon nangabangan ngayon natin dito, no, sa Webes. Bukas na pala yun, diba? Bukas na pala yun. Yung Blue Ribbon Committee nga po ni Ping Lacson na mukhang may tatamaang senador. Oo. Magandang ano to, no? Magandang malabang duet tong dalawang mag-ama to, no? Para sa vocalist. Tama ba? Kung sino po yung dissatisfied sa mga members natin. Wala naman pong perpekto, Mr. President, pero sa akin pong pananaw ay ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Sige, humingi doon ng tawad. Sige, pinapatawad na kita. Humingi.
Humingi ng sorry. Patawarin na natin, no? Pinapatawad na kita. Senador Marcoleta, pinapatawad na kita. Mali-mali ka. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamang pag-iimbestiga ang ating Blue Ribbon. Diyos ko. Ngayon, pahiya dito si Marcolelet, no? So, ang sagot dito ni Tito Soto, ito. Tignan niyo to, Umamin din, no? Those things, you should not feel alluded to. Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Di ba? Di ba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa Blue Ribbon being a lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Wala naman talaga eh. As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Blue Ribbon Chairman for 2 years. And he is not a lawyer. Binagdebatihan na namin nila Neptali Gonzales yan, sa kanila Ernie Maceda yan, matagal na. Ano? No. He's never a lawyer. And Sani Alvarez was not a lawyer. Oh, we even debated about it. Iba, no? Iba yung aura ni Tito Soto, no? Di ba? Sa Itbulaga lang talaga. Pero pag sa Senado, makikita mo yung pagiging niya, no? Parliamentary. Di ba? Matindi. Oh. No, I am very sure, 100%. Anyway, so again, no, wala akong binabanggit na gano'n. You should not feel alluded to when I say that among kasi, at tinatanong nila, hindi naman daw abogado, Senator Lacson. Magaling na investigador eh. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi si Senator Marcoleta, abogado na yun, o sino pang abogado. I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So, a lawyer who was not well-versed in investigation, mas gusto ko na yung investigador. That was my point. Ano ba? Why will you feel alluded to, Mr. President, if I did not mention your name? Di ba? Now, I say, Para sila mag-ama, di ba? Para sila mag-ama na Marcoleta. Di ba? Actually, dati, no, nagagalingan ako kay Marcoleta, sa totoo lang. Honestly, kaya, dito sa matandang Marcoleta, nagagalingan ako sa kanya dati, eh. Pero ngayon talaga, no, doon ko talaga nakita na si Marcoleta talaga, magaling talaga siya magpalusot. Ganoon talaga. Magaling siya magpalusot. Oo. Nagmukha lang siya magaling kasi magaling siya magpalusot. Pero minsan kasi, no, sobrang pagpapalusot niya, minsan po kasi nabubutasan na rin po talaga na ingot-ingot din pala minsan to, no? So ngayon, tulad nga sinabi ko nga mga kababayan kanina, medyo mahirapan nga rin po itong si Congressman or bagong speaker, Bogie D. No? Sa mga naiwan nga pong legacy nga po ni Martin Romualdez. No? So, sabi nga dito, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Speaker Romualdez warns agricultural cartels, tough prison terms for smugglers, price manipulators. So, ito nga po yung nangyari dito, no? Bumaba po talaga yung presyo ng bigas nung nakaraan. Di ba, tumaas yan, di ba? Diyan lagi nasisita si PBBM, no? Nataas daw ng presyo ng bigas. Nag 70 pesos ata, no? Pero ngayon, magkano na ngayon? 54. Di ba? May 36 pa nga, di ba? So, may warning po kasi itong si Martin Romualdez sa mga kartel na ilabas niyo na yung mga bigas ninyo. No? May video niyan. Kinausap po talaga to ni Martin Romualdez. So, kaya nga po ako, naniniwala po ako no, na bumaba po ang presyo ng bigas dahil po sa ginawa nga po ni Martin. Di ba? So, syempre, alam na po natin yung nangyari po sa Quadcom. Na-expose po ang mga pambubudol ng mga Duterte. Di ba? Tapos, yung Romualdez push Bank Secrecy Law reform to fight corruption and financial crimes. Di ba? Tapos, kung si Martin Romualdez pa sana, yung House Speaker ngayon, yung BICAM ngayon on public. So ngayon, tinanggay natin kung gagawin ba ito ni bagong Speaker Bogie D na gagawing public nga po yung BICAM. Kasi dyan nga po nagkaroon ng insertion. Diba? Tapos ito nga po, diba? Approve, yung legislative development, diba? Legislative Executive Development Advisory. No? Sa lahat nga po ng naipasa nga po na request ng presidente,
na mapatupad nga po na batas, no? Ang nagawa po ni Martin halos lahat 27, no? Ang hindi na ang pending isa lang. Agrarian Reform Law. Oh. So, may ano talaga, honestly talaga, may legacy po talaga si Speaker Martin. No? Maganda po talaga yung naging legislative po ng House nung siya yung naging House Speaker. Yun nga lang, nadawit po ito sa kontrobersiya. So, syempre, tayong mga kababayan, hindi naman po natin talaga inisantabi yung posibilidad nga po na posibleng sangkot nga si Martin. Pero time will tell. Tingnan ngayon natin kung may ebidensya pang lalabas, especially nga po ngayon na hindi na po siyang House Speaker. Diba? So yun no, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa kabastusan nga po ng Bukamang Marcoleta. No, actually, halos sabay lang, no? Yung Paulo Marcoleta napahiya sa House, yung matandang Marcoleta naman napahiya sa Senate. No? Bintangero no? Ito ata dapat yung pinapatokhang kasi mukhang adik. Hindi kasi ganun po yun eh. Yung side effect po ng shabu. No, ganun po yung side effect ng shabu. Yung tamang hinala. Yung puta lahat ng tao, kala mo ikaw pinag-uusapan, ganun po yung side effect ng shabu. Oh. Para si Marcoleta, di ba? Abogado, di ba nung mag-imbestiga? Ako yan! Ako yan! Ay, nakayo ba? Okay. So, yun mga streetwise. So, dyan po, no? So, ano pa pong masabi nyo nga po dito? So, pa-comment na po sa baba. At binabasa ko pong lahat dyan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-subscribe. Di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye. So, salamat po sa inyo lahat. No? So, thank you po, no?